Praise the Lord. Pila na lang ka-days, no? Hapit na mo-end ang 2024. And we always say this, ma-feel mag-yun nato that December really is the best time of the year because of Christmas, because of Jesus. That's why mabati ginato ang spirit of Christmas. And in line po sa atong tema karong nga bulan, no, a call to gracious giving na sa mga miagi nga mga simana or mga Sundays, atong nasabtan, atong nasayran, nakatunan nga kung naa may pinaka-the best nga naghatag o regalo, mao ka ng atong Diyos Amahan sa langit. Wala naghihikaw ang mga maanindot nga mga butang para sa iyang mga anak. Kung labaw sa tanan, si Jesus Christ, iyang gihatag sa ato, no? Para sa atong kaliwasan. Praise God. And mao gid pinaka-the best pod nga gift nga atong nadamutan. Mao ba po ang inyo? Amen. Amen. Si Jesus ang atong pinaka-the best gift. Ang atong relasyon sa iya, ang kaluwasan nga naangko nato, mo ni pinaka-the best nga gift nga atong nadawatan from the Lord. So this morning, allow me to read the Word of God sa Matthew chapter 10, verses 38 hangtod 42. Praise God. So this is the story about Mary and Martha. Now as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with so much serving. And she went up to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me." But the Lord answered, "Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her." God bless the reading of His Word. Let us pray. Father God in heaven, salamat kaayo for once again, Lord God. Aniya nasad mi karon nagkatapok, Lord God, sa imong templo, to hear, to listen, to study your Word, O God. Open our hearts this morning. Masabtan na mo ang imong gusto nga ipaabot ka na mo tanan. Gusto ni mo nga buhaton na mo, O God. Gusto ni mo nga i-apply na mo sa among mata sa kakinabuhi, O God. Give us an open heart and open mind. And once again, we also acknowledge the presence of the Holy Spirit sa among taliwala. Aron makikistorya ka kanang Ginoo. And we pray, O God, nga everyone, Lord, nga muuli ni nga naay kalinaw, kalipay, kadagaya, madawatan na mo ang among portion this morning. May you be glorified, O God, sa among taliwala karon. Cover us with your most precious holy blood. Walay mo angkon sa himaya, kundi ikaw lamang, Ginoong Jesucristo. Amo kang pasidunggan o pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. O amen. Praise the Lord. So, sa Luke chapter 10, mga igsoon, verses 40 up to 42, si Jesus, uban sa iyang mga disciple, niadto sila sa usa ka village, o ang tawag nga nga village is morning Bethany. Kung dito na po yung si Martha o si Mary. Naapon sila isa ka igsoon nga si Lazarus. O kini si Lazarus mo, kay nung dumo ni siya ang katong namatay nga buhi ni Jesus Christ. Pero mag-focus ka kang Mary o kang Martha. In fact,
Paano si Martha ang nag-invite ani kang Jesus nga moadto sa ilang panimalay. O kaning mga panahon si Jesus uban sa iyang mga disipulo daghan na sila yung mga gistadihan ng mga pagtulunan, daghan yung mga nangaayo, mga masakiton, milagro ni Jesus from everywhere. So medyo hago kayo sila nga time. And then nag-invite si Martha nga muadto sa ilang balay. So gusto po ni Lord na mag-unwind. So kita na ba deserving mag-unwind sa kamigin. Deserving po ni Lord na mag-unwind. Ang iya, simple na gid kay nga pagpahulay niyang gusto to be with His friends sa gyud. Kaon-kaon lang, no? Magkaroon lang of, di ba? Hindi man sa mag-bonding na pagkaon. And then, pag si Jesus kami imong invite on, pag-expected o, daghan imong handaon. Kaya di naman si Jesus ang muadto na ay mga 12 disciples plus na pag yun, other pa nga mga disciples, daghan bila magsunod-sunod. Kaya napagigili pag yung mga disciples, magsunod-sunod kay Jesus tungod kay naa sa iya ang power na sa iya ang milagro. So, mag-uban-uban lang yun na, so gi-invite siya si Jesus ni Martha sa village sa Bethany. So, sa ilang gikanan, padulong sa village, that's 2 miles. So, I don't know, pag tanaw na ako, i-complete na ako dito sa Google, it will take 37 minutes and 48 seconds. 48 or 42 seconds nga backline. So, dili ko ng backline nga, kanang hinay nga pagka-backline. Kanang backline ba nga, agpas po, agpas. Agpas ta kay naikaon dito sa unahan, na maglangan-langan ta, mag-invite ta. But anyway, that's 37 minutes. Almost 38. Ahaman ta, kung dito manukad sa church, ahaman ta maagtan na backline. So, wala may sakinan sila kung sa unang panahon, di ba? So, backline again sila. And, pinaspasay ko na ilang nalakuan sa una. Wala yung mag-iya sa ilang sa unang panahon. So, I don't know kung asa abdan ang 37 minutes or 2 miles from here. So padulogin ko. Bagong taas makaha. So, definitely kapoy na yun. And then, so such a large group of guests yun. Martha was very busy kay si Martha, to provide for them all. Ang invite pa rin kanya, si Jesus rin yung pakaunon, di man yun. No? Di man pala sa ato nga, kung kinsa gi-invite mo, rin mo ato. Ba? Sakto ba ko? Kung kinsa gi-invite mo, rin mo ato. So, there was a lot of work to do. So, tungkol sa kadaghan ng preparation, si Martha, natarantar na, anxious na siya ang sa buhato, no? Gusto mo po siya mamati. Probably, she would rather have listened to Jesus. But, busy magod ka ayo siya. Sama rin, gusto mo simba, pero busy magod ko. Good. May mga yun-ana na scenario ba? Gusto ko mo attend sa prayer meeting, pero so, kay busy magod ko na ako'y dapat atimanon sa balay, na ako'y mga negosyo na atimanon. So, si Martha, for sure, gusto sa gini siya mamating kay Lord. Kung sa mga pagtulunan ni Hesus Kristo at umatan. Pero tungod kay nakita niya nga daghang siya pakaunon. So, nag-prepare siya, nagluto siya. So, grabe kayo siya ka-busy. Pero, ang iyang igsuon na si Mary, naglingkod dala siya ngadto. Sa point of view ni Martha, naglingkod dala si Mary. No? Tubangan at the feet of Jesus to listen what He said. And of course, si Jesus po nag-encourage po ka Mary na mamati po sa iya. You know, sa kapanahon na nila, dili normal nga tudluan ang babae. Nga teachings, dili kaya ang kanang mga babae sa unang panahon, ang kusina, naging na, tigluto, tig-provide sa mga sa mga men. Kini nga, time, bihira agad kaayo na nag-isa ka babae nga kaya bang interesado kay Lord na mamati. And that is Mary, nag-atubang din siya niya. Sa unang panahon,
magyaka naman na sila, wala man kayo lingkuranan nga sa ilay. Minaan ang ilang set up. And it seems that she was eager to learn from the Lord. So again, this is not the usual sa ilang panahon. Kaya na ay daghan gyud nga mga Jewish teachers nga dili gid mo tudlo o usa ka babae. So si Martha nalain na yung ginhawa. Actually valid mo po ang feelings ni Martha. Kung ikaw na sa side ni Martha, malain ko ka, ikaw rin rin ang hugas ng plato, ikaw naglungag, ikaw ka na nag-prepare na yung igsuon na to, ba? Hindi makarelate. No? So, na-upset na gid si Martha. Kaya wala gid itabang si Mary. And, sabot pagid siya na-upset kung nalain kang Jesus. Kaya nga, no? Wala mo lang gid si Jesus ni ingon nga kanang, Lord, pwede pakiingon kang po anbi? Diba na dili sa verse, sorry. Verse 4. Okay, verse 41. No. Verse 40. But Martha was distracted with much serving and went up to him. Ito siya kang Jesus. Lord, do you not care? Do you not care that my sister has left me to serve alone? Pakiingon sa Lord, tell her then to help me. Grabe sa Lord, wala kasi ka nag-care po Lord. Uy, kung na-hurt si Martha ng Mary, mas hurt siya kay Jesus. Kaya wala, hindi nga, grabe po Lord, wala ka nag-care nga. Kung ano si Mary, huwag ginitabang sa ako, pwede pakiingon po sa iya, tabangan ko niya. So yun anak, no? So na-hurt na po si Martha kay Jesus. Okay. And then, pero abili mo, gentle man ang pagka-istorya ni Lord diri. Wala man siya ningon, Martha! Martha! Di ba niya na? Wait, kita mo ba sa ani? Susakan kay you are worried and upset about many things. Grabe di ka, Martha. Uy, ano di mo na si Lord. Gentle lang yung persons. Martha, Martha. You are worried and upset about many things. Inana magin ang Ginoo nga mo pahiluna og istorya. And then, no, Martha was anxious because she was so busy in her work for Jesus. Mary had not joined in that work, but she was still doing something good. So, the title of the message for today is all about miss the good part? Don't. So, ano yung pagbasa? Miss the good part? Don't. Na may Bisaya niya. Mawala ang maayong bahin? Ayaw. Mas nila yung Bisaya. Don't. Ayaw. So, mawalaan ka sa maayong bahin? Ayaw. Ayaw. Praise God. So, unsa di ay ang gusto dahil sa Lord, no? Na atong masabtan ka rin nakabuntagon. Na ako yung mga butang na gusto ni Lord na maangko nato. These are the things which will not be taken away from us. So, unsa man yung mga butang? Things which will not be taken away from us. Una, the instructions of the Lord rather than the affairs of the world. Gusto sa Ginoo, while kagay na, while nag-worship ta, may mga instructions si Lord. Mo-speak din si Lord sa atong kasing-kasing. Nabati ba ninyo? Ano sa din nato madawatan ang instructions sa Ginoo? Or asa? Kanus asa? Where do you think? What do you think? Actually, everywhere. Even magsakay ka drela, madunggan mo ang instructions sa Lord. Even nara ka sa school, nara ka sa work, kagaina nga nag-worship ka, I'm sure if you worship the Lord with all of your hearts, nadunggan mo ang instructions sa Lord. Speak na yung mga gipang speak ni Lord sa akong mga instructions. Not just for today, but sa mga coming days. Pero ang the best good bitaw, nga instruction ni Lord nga atong makuha, isa atong quiet time. Kaya nagkita rin yun. Ay kung diri, yes, madungog gihapon na yung mga instructions, pero distracted man gid gihapon ta. No?
Gabi ka multitasking na lang nato, nakanuto sa instruction ni Lord, nag-worship pa ta, nakita pa nato, dito, napakita pa nato na wala na tarong pagkaskas ang gitara, nagdungog na to ang mga bata, ang mga naghilak. Kan ka ay distraction. Grabe nakita ka, multitasker kung inana. But, the best na instruction nga atong makuha na ginihasa atong mga quiet time. So, mana ang mga butang na dili basta-basta makuha sa ato sa enemy. Ang mga instructions ni Lord sa ato rather than the affairs of this world. Dapat mas interesado di ita kung unsa ang istorya ni Lord. Lord, unsa kay imong gusto mabuhaton ako today? Lord, ask din ko nimo, Lord God, kinsa di akong pangtagaan, kinsa di ako ipang-bless nga mga tao. Rather than the affairs of this world. Mas interesado pa ta no sa uban nga mga butang. Unsa may gipangkabisihan nato? Unsa nato gipangkabisihan mo? Ay may problem nato. Ay di ko exempted. Busy ba ta sa mga unsa ka na bagong teleserye karon natong Coco Martin? Naagi diri ba? Di kita pwede mo absent. No? Ang mga batanon di pwede mo absent sa mga bag-ong nga mga trending karon. Nga mga dance craze, nga ice cream yummy, ice cream good. Kasi na shirt ko na yung one. Isa pa to, apata. Yeah. Ano lima man lagi sila? Apata lang, upat lang kata. Apat rata. Lima sila nagsayang. So pa yung mga, basta interesado po ta, ana. Mas interesado ta, ana. Pero ang instruction sa Lord, hindi. So on, sama ni Mary. In verse 39, and she said, and she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. Siguro pagkabalo ni Mary nga, invited si Jesus. Ang balay, excited ko kay nadungog na gud niya nga daghan nga mga milagro ang gibuhat ni Lord. So gusto po niya nga naapod siya maaguman nga milagro from the Lord. And she was so excited. Sit down na siya diretso. Wala siya nag-mind sa mga hugason, sa mga lutoon, ang uban pa. No? Wala siya nag-mind na ang iya gusto gid ko nga maka-catch Lord sa imong mensahe. Unsa gid ka ang gusto ni Lord kay paabot sa akong life. Now how about you? Sa ato pang pag-anhi diri karon naguna-una ba ta nga unsa kay mensahe ni Lord for me today? Unsa kay kanang gusto nga lesson ang ipaabot ni Lord sa ako today? Naguna-una ba ta ana? Or basta nakabisito lang sa akong sunuton karon? Gusto na mo-match ba ako sandal o ang akong dress? Alam, wala akong lipstick, wala akong kakilay, wala naman ako mga jewelries. Isi kaayot ang tanan. Hala mo ba kalungag? Ako'y wapa ko'y pamahaw. Wala. No? Unsa ba man ang atong mga lipang buhat? No, the instructions of the Lord rather than the affairs of this world. So, kining world, ang world, di rin hinuon siya dautan because we are living in this world and dili po tagibutang sa Ginoo. Ang gusto lang gid sa Lord is unahon lang gid siya. Unahan lang yung mga other words sa instruction. Kasi gusto yung istorya sa ato ba? No? Di naman nato na madunggan kay nga no busy na gid kaya nga ato muna. Busy na kayo ang ato mga huna-huna. Busy na kayo ang ato mga pangbuhaton throughout the day. So, mo ni ang isa sa mga butang na dili basta-basta makuha sa ato. Basta nag-i-istorya si Lord sa ato din ang dawaton, i-grasp o i-apply. The instructions of the Lord rather than the affairs of this world. Na dapat maging interesado ta unang-una ani compare sa mga trend karon sa kalibutan. No? Praise God. And then the second one is butang na dili basta-basta makuha sa ato. The affairs of the soul rather than the worldly goals. Interesado pa ba ta ang atong kalag mo grow, mo kat-on diha kay Lord? Interesado pa ba ta nga mo level up? Kumusta man ang atong year 2024? Satisfied ba ta sa nahitabo sa atong kinabuhi? Satisfied
satisfied ba ta sa atong pakigrelasyon kay Lord? Kinsa na yung satisfied diri? Enough na to akong 2024. No, concern pa ba ta sa atong kalag? Naunsa na atong kalag? Pangutan adam imong kalag ayaw ang kalag sa imong katapad. Imong kalag sa baba, nagbuhi pa ba, nagtinga pa ba, giuhaw, gigutom? No? The affairs of the soul. And hindi lang actually sa atong kaugalingong kalag. Concern pa ba ta sa uban ng mga kalag? No, which is mo ni gusto sa Lord nga mga lag. Mga lagta. Ang natin madala nga diha kay Lord. Na speaking of kalag, no, you know, this coming Thanksgiving party na ito, dapat kiti pagkaon. Aside from the 200,000 packs, 200 pieces a day, 200 packs of free meals na ihatag ni Lord sa ato. Na pag imabot na daghan pa mga pledges, kinsa may mukhaon ana, kita lang. So, let us be interested mga igsoon sa affairs of the soul. No, magdala kita, let us remind our mga kauban nga katong taon-taon na nga wala pa panimba. Itong mga kaigsunan nato nga nalayo na kay Lord. No? Ato silang i-remind, no? And encourage to attend our Thanksgiving party. It's because this is, at least man lang sa isa katuig, makapasalamat ta nga, Lord, thank you for the 2024. Anagay ko nga, sobra kay ang pagkaon. Kung ang sobra ang mga pagkaon, hindi na siguro na ito i-BH, no? Pangmatag na ito sa mga sa ubos, di ba? And if we could share Jesus kung sa ilang life, or mag-pray ta for them, why not? Diba? Pwede na ito siya i-share sa mga naada sa ubos, o sa mga nanginanglan. Anyway, praise God. The affairs of the soul rather than the worldly goals. So verse 41, ingat si Lord, but the Lord answered, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Ano man? So sa time nila, grabe minuto ni Martha. Kasi kita po, nga, grabe ang kanilang worldly goals na to. Gusto na to, nga, ma-reach na to ni low year 2024, hapit na mo. Wala pagid ko nakabayad sa akong mga utang, so kayod sa ako ng kayod. Hala, hapit na mo end ang tuig, wala pa ko palit ang mga regalo, wala pa ko palit ang mga OOTD. Dapat ko mga goals na dapat this year, makapalit pa akong motor, sakyanan, uban pa. Mga goals ko this year, dapat maka-vacation sa akong family, basta na apa, ano ba, mga goals na to in life, gusto na ito ipang-achieve. Pero, na-neglect ang affairs sa soul. Ang atong kalag mismo ang importante. Ang kanibang klase nga kalag, malangit ba ni, isuon. Gabi kayo taka-anxious, troubled. Ang ato pong bantayanan sa atong Thanksgiving party, ha? Everyone is nag-pledge. Basing grabe na itong luto-luto ka ito. Hindi na abot din alas 10 na tani abot. No, it's a no-no, mga igsoon. This is a reminder for all of us. Nga, kung pwede, kung labi nagdaghan, dapat may makatabang, di ba? May makatabang nga makaaniga punta sa church on time. Kaya di ba, muna itong ginarally, kung na may pinaka-the best yun nga party sa worship and healing service, that is praise and worship man yun. Because it's between you and the Lord. Nya kumain na ta diri og hapit na kuan, tingkaon. So, wala na, na-miss na nato ang atong portion. And pag, syempre, that is a special, although every Sunday is a special day, but ang Thanksgiving is a very special day yun. Ug naagi mensahe si Lord ana sa matag usa sa ato. So let us be excited and be ready. Kinaagi message Lord. And when we come next Sunday, wala gitawa, Lord, excited ko kung sa kan mensahe mo for me, Lord God, para sa Thanksgiving. So, it's a reminder sa atong tanan sa magluto niya ang mga yummy na food to be shared by all of us, to be shared sa tanan.
Please let us wake up very early in the morning. Again, unahon ang instruction ni Lord bago ka magtikaw-tikaw. Amen? Amen. Agree ba tayo na? Amen? Amen. Praise God. The affairs of the soul. So it's also pleasing in the eyes of God na dili lang kita mag-celebrate, but also we encourage po ka ang mga kaigsuunan nato. Nga I'm sure this 2024 na mga nalugmok, no, sa mga pagsulay sa kinabuhi, and only Jesus is the hope pod sa ilang kinabuhi. Nindot gihapon ng dalhon nato ang atong kasing-kasing atong kinabuhi kay Lord. Magdala pagitag pagkaon, samot pagid nga mas malipay si Lord, mag-honor, mag-glorify nato siya when we have the visitor, when we have somebody ang madala kay Lord. Atong mga backslide na, mga nawad ang nagpaglaong, namugnaw na kay Lord, let's bring them back to Jesus. Amen? So number 2, the affairs of the soul rather than the worldly goals. Number 3, God's devotion rather than men's recognition. Kung may naman devotion, this is an overall relationship nato kay Lord. Dili lang sayo sa kabuntago, no, nagbasa kag Bible, but it's an overall thing ni mga relationship kay Lord. Nagbasa kag Bible, nag-ampo ka, nag-worship ka, dili lang dihatangan throughout the day, na-apply nato, no? Dili maging everyday nga makasugat tag tao, dili pa-accept na nato kay Jesus. Hoy, alisa iyang ko sa ka, accept na ka kang Jesus. Pagsugat ng gano'n, wala naman siguro yun anak dili everyday. But at least everyday, we can show kindness. We can show the love of Jesus, no? At least mala mag-start, anak. So our overall devotion, naman siya devoted, lagi na kayo siya magpagkatao. Diba, pero naman makadungog na nga, devoted kayo na siya pagkatao. Devoted kayo, simba permi. But that is not the basihan alone. Nga, tungkol kayo, simba ka permi, devoted na ka. No? Ang pinakauna dito is ang atong personal relationship with the Lord. And mo reflect lang dayon na siya sa atong mga outcomes every day. So on, mo na atong isip ang God's devotion compare sa men's recognition. Probably si Martha, grabing pagpaningkamot. Anak, niya ma-impress dayon ang mga disciples. Wow, Martha, malamig sa imong i-prepare na food. When in fact, dili man ginahan si Jesus og lavish gid kaayo nga mga meals. Even just one meal, okay na kay Lord. Kaya iya ramang gipangitaan niya nga time is makarest lang siya, makaspend time with her friends. Close gid nila, close gid ni Jesus, si Martha, si Mary, o si Lazarus. Close gid kay ni Jesus. And gusto lang niya makaspend time together with them. Na kanang intimate lang bitaw. Kaya tungod sa kabisi sa mga trabaho ni Jesus, pag buhat o mga milagro everywhere, need po niya ang time po na time with the family, time with the friends. So mauni ang gusto ni Lord. Unya kay ang gusto ng taga spend time kay busy mang food na wala na yun noon. For there is somebody good na interesado sa iya. So, probably si Mary, aning si Martha, aning na time, kung napansin lang din siya ni Lord or sa mga disciples nga, wow, namin man yung i-prepare ni Martha, kayami sa food din yung i-prepare. Bubukad din siguro yung kasing-kasing. Pero kay nalagot naman siya, nalain naman siya, kay wala man siya gitabangan. Pero kung kita si Martha, kung ikaw si Martha, kung ako si Martha, kung sa may mumuhato, sa atong time karon. Bahala siguro na ang mga hugason, no? Mga labunon. Kasi pagsuod nga, bisita mo ako si Jesus sa balay ko, hala, wala pa nahugas ang mga plato.
wala pa kapanilhi. Ngayon na lang, ito, mabuta ka na ba? Oh, nagandali, pangpansak na ang mga, kung ano ito. Pangpansak na, nakaremember ko na isa ka pastor nga, na moabot nga bisita, sa ila, isa ko ka-head pastor, then, nagkaya mo ka pa yung mga piluonon, so wala pa, pangpansak niya sa kabinet, tungod sa kadaghan, yabot na ng pastor, pag-abot sa pastor mo, may, ni kang aman tong kabinet, di na bush, ano to ang mga, nasakpan eh. Grabe na. Kadagay sa women, magito mag-prayer, kada ko paani nga balay, dako balay, dako kay lipiwonon. Hala, mabot na ang mga women, mabot pa na ako manong silihin, wala ko naman. Kalantar na ko. Kadagay, ikaw po, adiharan na. So, inana, bata ka Martha, pareha kang Martha, or pareha ka Mary nga. Lord, ikaw na unang labaw sa kanya. Pero sa akin, sir, kapag ahead of time, ano saan din nag-invite si Martha? Wala pag ko nabasahan na si Martha, nag-invite siya 1 week before. So, nag-invite ko siguro siya o mga, kung ana, 1 day before mabot si Jesus. Niya wala pa siya nakakuha. Pero ready naman yung food. Actually, ready na ang food. Wala na iya lang ang tabang. No? Ang mutabang sa iya. Pero hindi ko na ito ma-blame si Mary. Kung unsa ka-excited ang iyang kasing-kasing na mamati kay Lord. Inana pa po ba ang atong kasing-kasing mga igsuon. And every time we come to church, every time we come to a gathering na si Jesus galing isbutan, interesado ba ta? Amen. Amen. Or mas interesado ta sa showing hello, love again. Kita hirapan yan. No? So, let us seek God's devotion rather than man's recognition. And sa verse 42, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. So, igsoon, actually, ito basahan nila ito, ang uban yung mga version, ang gingon ito, only one thing is needed. O kini kay 3 things mo na akong gibutan, gisum up na siya. No, gisum up na siya sa one thing. Ako lang gi-elaborate. So only one thing is needed. Only one thing is really necessary for us to receive a right relationship with God. Mary had done that and Jesus would not stop her. No? One thing lang. Our work for God should be the result of that relationship. Naman tayo daghang mga buluhaton sa gingharian sa Ginoo, pero resulta na lang na siya sa atong relasyon kay Lord. Kay mo ang pinakauna labaw sa tanan. So on, we can be so busy. Busy sa trabaho, sa negosyo, busy sa pag-eskwela, uban pa, so on. We can be so busy that we fail to hear the Lord. It is better to hear the Lord first. Then, we can do what is necessary. So, pwede di ay, hindi ka ba mag-busy sa ato mga negosyo, trabaho, mga farms, sa eskwela, pwede. Basta, no? It is better to hear the Lord first, then we can do what is necessary. So, kini nga story sa passage no, ni Martha and ni Mary. 2 things, ang 2 scenarios. Kung si Lord naghatag sa ato og all out, walay pagdumili ka paghatag og mga panalangin. I'm sure si Martha gihatag ko niya iyang the best nga pagserbisyo nga matagaan si Lord og the best na pagkaon. And on the other hand, si Mary, ihatag ko niya iyang the best na time to be with the Lord first. And now it's just a matter of asa tadiha sa duha. Or kita ng duha. Kita si Mary sometimes, kita si Martha sometimes,
Pero ang gusto lang din ni Lord, one thing that is necessary is mauna lang din natin si Lord. And for our conclusion, let us take this verse in Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. All these things will be added unto you. All these things will be added unto you, will be added unto us, mga igsoon, pagkalami paminawon. Ang pinaka-last part, nindot paminawon. Nindot ang kunon. Pero ang first nga part, lisod. Sayon, istoryahon, sayon, basahon, lisod, buhaton. But let us be like Mary, igsoon. Let us be like Mary, and that is to seek God first and His righteousness, to seek the instruction of the Lord, to seek the will of the Lord. Amen. Amen. So, let us end our year. Let us end our year na unahon si Lord, and let us begin our next year na unahon si Lord. Mora gid na. And all these things shall be added unto us. Amen? Amen. Let us all stand. Kita nga mga believers and followers ni Jesus, dili ta exempted na wala nato na una si Lord. I know somehow, sometimes sa itong kinabuhi, na yung mga panahon nga wala din nato na una si Lord. Tungod sa kabisi nato, no? Kabisi nato sa kalibutan, kabisi sa atong mga negosyo, kabisi sa atong mga trabaho, ang mga parents, kabisi sa paglungag sa iyo, pag-prepare para sa mga kabataan. Tanan gid busy. Busy pagpangita og kwarta, pagpangita og panginabuhian. Busy sa atong mga pangandoy sa kinabuhi, ang ano sa na maabot, atong goals nga kini, mo niya ako gusto maabtan, mo niya ako gusto maangkon. Busy kay ta. And we are like Martha. We are like Martha, dili ta exempted, ana. Pero you know what? Ang gusto gid sa Lord nga mahimot ta sama ni Mary. We can go back to God and tell the Lord nga, Lord, sayo ako nga wala ta ka na una this year. Pasayo Lord, pasayo ako nga wala ta ka giuna sa akong pagbangon, cellphone dayon, sa akong pagbangon, uban pang mga gipangbuhat. But change my heart today. I want to be like Mary, Lord. Because gusto ka na ko i-please. Gusto na ako, Lord, na mahimuot ka sa akong kinabuhi. And you know what? It's on when we delight ourselves in the Lord, He will grant the desires of our hearts. Sa'yo naman di ay. Sa'yo naman ay ang mga panalangin ang kunon. All these things shall be added unto us. The Lord will grant the desires of our hearts. Dali lagi kaayo di ay. Kita lagi naglisod-lisod. Kita lagi nagtipas sa lain na dalan. Pero ang sakto lagi na dalan o pinaka-right thing, pinaka-necessary, gusto lagi ni Lord, is ulakon lagi siya. And we can do the rest. We can do the rest. Now I want you to pray to the Lord. And let's ask for forgiveness. Lord, hallelujah. Let's just worship God. From beginning to the end.
negosyo. Iuna na mo, Lord God, ang mga butang nga labaw pa, Lord God. Ibuhat na mo labaw sa iyo, Lord. We just want, Lord God, to ask for forgiveness. Forgive us, Lord God. Wala ka na mo ng priority sometime sa among kinabuhi. And we just want, Lord God, to put you first, Lord. Change our heart today. We just want to put you first above everything else. We just want to seek you first in your righteousness. Gusto na mo malimot ka sa among kinabuhi. Gusto na mo, Lord God, na malipay ka na mo, Lord God. And one thing, Lord, na yung ikalipay, Lord God, na kanaunahon ka, pangitaon ka, more than the gifts, Lord. Lord, let us seek you, our giver of gifts, more than the gifts, Lord God. The giver of blessings, more than the blessings, Lord. Lord, ganang ikaw ang among unahon labaw sa tanan, O God. That we will seek you first, our King, more than the kingdom, O God. Today, Lord God, remind us, Lord, every day, dili lang every other day, or dili lang once a week, or once a month, but every day remind us, Lord God, to seek you first, to seek your righteousness, to seek your holiness, O God. Ang mabukong mabuhat na mo, Lord God. That's the time, Lord, na naaming karapatan to say that all these things shall be added unto us. And you will grant the desires of our hearts, O God. You make life easy for us, Lord. At tayo kung kami nagalisod-lisod, Lord, sa among kinabuhi. But you made everything easy for us, Lord God. And the easiest way, the easiest path yung mag-aagihan, that is toward you first, Lord. Thank you for your word this morning, O God. I bless all the men of this church. I bless ang kahago, pagpaningkamot sa tanan, mga kalalakihan, mga papa, mga bana of this church. I bless all the mothers of this church, O God, the wives of this church. Ang mga kahago, Lord God, sa parents, Lord, panalangini, Lord God, i-reward in the name of Jesus. Ang tanan ng mga anak, Ginoo, masayod ka po sa kinabuhi nila o sa tanan nila, mga gipangtinguhan. Lord, that did not be departed from you, but all the more, mudamog kami nga na kanimo, ang mga kabataan nga na kanimo. I-protect ang tanan, Ginoo. And I pray for total healing, O God, sa tanan mo ang mga kabataan nga na ipangbati, ang mga ubos, sipon, dili maayo sa panglawas. Kaming tanan, Lord God, nga na yung mga ipangbati na dili maayo. We declare, O God, total healing. We acknowledge that you are our great doctor, our great physician, and you are the God who heals, O God. Kanamutan O God, we want to honor you, to bless you, not just today because it's Sunday, but for the rest of the days sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat, Ginoo. Continue to be glorified in everything that we do as we continue, Lord God, to let our light shine to all men around us. To God be the glory.